Hi guys, welcome sa 259th Okay. episode. 59 ba? 60. Hindi ko alam. Oh, Sige. basta. New book na tayo ngayon. Tayo ngayon ay nandito na sa ikalawang Thessalonica. Second Thessalonians. Dahil nangyari natin yung unang libro Dalawa yan Unlike naman nung Corinthians, eto ba, wala bang mga hindi nakita at nakalap na book? Wala akong awareness doon. Basta ang alam ko lang, wala pang specific dito na kalokohan yung Thessalonians na pinapoint out. Wala naman. Wala pa namang specific na sin na rebuke Unlike sa Corinthians, medyo may karamihan. No. Naka-apat nga na wala pa yung dalawa. So ito, sa Thessalonica, pangalawa, ay yung una, wala Wala ding issue no? So, mapagmahal kayo. Pero dagdagan nyo pa. Dagdagan nyo lang. Oo. Pagbigay kayo, dagdagan nyo pa. Yeah. Ngayon dito, medyo merong konting issue, pero hindi naman ganun kaano. Pero about sa pagkalito ng mga taga-Thessalonica tungkol sa second coming. Yun ang main issue dito sa second book. Kung ano ba, kailan ba darating? Which is, sa panahon natin ngayon, madami ding mga ganyan tungkol sa mga haka-haka sa second coming. Mga senyales kuno. Ano ba, sir, ang mga pamilyar ka o tayo na pag nangyari ito ay ano na to, second coming na to, gano'n. Pag may mga wars na tsaka rumors of wars, okay? Pag tumitindig na yung mga bansa laban sa bansa. Then sa Romans chapter 1, kapag yung mga tao is umabot na sa bestiality, mga ganyan, pinapalakpakan na yung mali. Dati kinahihiya yung mali, ngayon ina-affirm pa. So kumbaga, medyo nagpe-prepare ka na. Naintindihan? Parang ganito yan, dengue. Hindi mo alam kung kailan ka gagaling. Pero kapag kunwari yung lagnat, pawala na, medyo nagre-ready ka kasi babagsak yung platelets. Ganun so, ba yun? Kasi yung... Pagaling ka na, doon palang babagsak. Kasi yung lagnat, hindi naman siya necessarily sakit. Yun yung defense mechanism ng ating katawan para labanan yung sakit. Tinataas niya yung temperature para patayin yung yung mga foreign organisms. Pero syempre, i-manage mo rin kasi baka sobrang taas ng temperature. So, ang point out lang is, meron kang mga dapat i-watch out na pag nakita mo to, malapit na. Ganon. So, hindi natin alam yung exact time and date, pero alam natin yung season na malapit na talaga mangyari yun. So, kumbaga, mas nagiging prepare ka kapag nakikita mo na yung mga bagay na yun. Okay? Tsaka kapag yung church nagiging mas worldly na, there is something wrong na pagka ganun. Ako ito, personally, sir, ako kasi medyo off ako naman. Kunyari, meron akong taong nakakausap na yung ma-end time siya. Okay. Yung, nakita mo ba yung bagyo sa malapit na kasing dumating si Lord. Hindi ko alam kung tama ba ako, sir, na na-off ako. Kasi nasa Bible din naman. Di ba? Na malapit na. Pero hindi ko alam saan nagagaling ba't ako na-off sa gano'n. May mga tao kasi na ang bukang bibig na lang yung doom, gloom, yung naysayer, puro yun na lang yung bukang bibig. Sa Bible naman, binabanggit din yun. Kaya nga lang, ang emphasis sa Bible, yung pagiging ready. Hindi yung emphasis sa Bible is yung pagpapakabanal, yung pagiging at peace, hindi ka nagwo-worry. Yun yung emphasis sa Bible ganun na, yung Christ-likeness okay. O, diba? I-assess ko yung sarili ko Siguro naiinis ako dahil inis lang talaga ako sa taong nagsabi, no? Pwede din yun. May bias tayo sa... Tapos, bakit mo sasabihin yan? Tapos ang ugali mo ganyan, di ba? Tapos,
Saka mo sasabihin malapit na dumating si Jesus. Eh di magbago-bago na tayo, di ba? Magsiseryoso. Baka yun doon ang galing. Baka doon. Maganda nga yung sinabi ng isang sister, huwag mong itanong kailan darating exactly. Whether dumating man agad or hindi. Maging ready tayo. Kaya nga, kaya sa akin, wala namang problema. Kunwari, may mga emergency kit sa bahay, mga ganon. Pero huwag mo namang gugulo yung oras mo na lagi na lang doon nakatuon yung isip mo. There's something worried ka na masyado. May anxiety ka na. Kapag gaganon. So, iba kasi pinantatakot eh. No. Oo din. Pinantatakot. Minsan pinang-manipulate. Pero wag naman sanang ganon. Kung manatakot tayo, magkaroon tayo ng reverential na fear. Kasi si God is a holy God. Mamaya dito pag-uusapan din yung holy indignation. Okay. Game na tayo? Sige. Simulan na natin. Verse 1 Hanggang and 2. ano tayo, sir? Ano sa tingin mo? Mayari yan. Buong 1? Dahil onti lang. Okay, verse 1 hanggang 1 2. lang at 2. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo para sa iglesia sa Thessalonica na nasa Diyos na ating Ama at nasa Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at ang kapayapaang mula sa ating Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. So, binabanggit lang dito yung mga common na kasama ni Paul sa si Silas, ministry. Timothy. So, makikita natin dito na hindi one-man team si Paul. May mga kasama siya na iba. Si Timothy, mas bata na disciple niya. Si Silas, yung ka-pair niya nung si Barnabas at saka si John Mark is nag-depart, di ba? So, Silas yung pumalit. So, si Silas, siya din si Silvanus dito. Ngayon, ito naman si Timothy, residential ng Lystra, na ang nagturo sa kanya ng word ni God is yung nanay niya, na yun, ang nagturo din doon is yung lola niya. So, si Lois at saka si, anong pangalan ng isa dito? Eunice. Di ba? May representation ng woman. Tapos, ang asawa niya kasi dito is Greek. Nino? Yung asawa ni Eunice, which is yung tatay niya, Greek. Papa niya. So, hindi natin alam kung pagan ba. But then again, nagkukwento lang to. Kwento lang yan eh. Hindi to dapat maging basis na, kita mo, nag-asawa lang, ng Greek. Hindi natin alam. Okay? Kung Christian to o hindi. Basta ang alam natin, yung nanay is nagtuturo. Ginampanan niya yung kanyang purpose, yung pagiging mother na i-discipline or i-train din yung kanyang anak. Ngayon, yun sa area or issue na nag-asawa siya ng Greek, kwento niya yun. Hindi natin inaano yun. Kumbaga, hindi natin na-encourage na mag-asawa tayo ng hindi Christian. Kasi even yung word is sinasabi na do not be unequally yoked with the unbeliever. Maganda yan. Pakinggan yung sinasabi ni Sir John. Ito ay isa sa mga basic kung paano natin i-apply ang Bible verses sa buhay ng tao. Kasi marami sa atin nakakabasa ng mga kwento sa Bible. Tapos, may nagkiklik sa atin at ina-apply natin na hindi naman dapat i-apply. Tulad ng, tinan mo si Solomon, ang daming asawa. Ibig sabihin ba nun, dapat marami rin asawa natin? Tignan mo yung unang miracle, ginawang alak yun. Oo. Binasa lang natin kwento. Okay? Yeah. At saka yung alak nun, hindi naman alcoholic. Or hindi katulad noong synthetic na alak ngayon. Di ba yun yung yun yung tinatapakan talaga sa wine press? Tsaka, wala namang account sa Bible na nagpakalasing sila na nag-inom sila ng alak na para lang sabihin natin na feel good or socialization talaga. Kundi kung mag-aalak man sila, it's more on ceremonial. Tsaka wala pa kasing sabihin natin kasing okay na purification system yung tubig nun eh. Kaya mas safe na yun yung na yun ang inumin. Baka may amoeba pa. Pwede. Ngayon, yung church ng Thessalonians were left behind pero they are alive and active. So, ang deep concern dito ni Paul is that baka pag alis niya is ma-influensyan sila ng mali ng ibang mga tao. Pero maganda dito, napaka-teachable ng Thessalonians. Humble sila, syempre. Magkakambal yun eh. Hindi ka naman pwedeng teachable ng di humble. Ayun. Kasi di matututo eh. May kausap nga ako last time.
na makakausap ko last time, sabi kong ganon. Tayo, malinaw yung stand natin na as a believer, mainam na same din ang stand yung ating magiging wife, okay? In the future. Kung mag-aasawa ka, hindi yung... Kaya kung maghahanap ka ng pwede na, okay to. Christian. Kung hindi naman Christian or parang dahil nagandahan ka lang, pinag-ubra mo lang, parang... Compromise ka. Nagko-compromise ka. So, wag naman sanang ganon. So, kumbaga, even si Paul, ayaw niya mag-compromise dito yung mga Thessalonians. Kaya ina-encourage niya kung paano gawin yung nararapat. Pero kung kunyari, sa usaping pag-aasawa ng hindi Christian, hindi pa kayo na-off? Lilagawan mo hindi Christian, hindi ka ba na-off sa kanya? Ako kasi, tinry ko Tinry ko siya Christian na ako noon, tapos may nagandahan ako. Siyempre, pag may nagagandahan ka, na-attract ka, minsan, nakakagawa ka ng mga moves. Tapos, pag nakausap ko na, nawawala. Ay, ayoko sabaw. Ay, ayoko, wala kaming pag-uusapang matino. Ganito kasi yun Wala lalim ba? Lalo na yung hindi talaga naniniwala sa Diyos, isa pa yun. Wala na ganito na. Ang nakaupo sa trono ng puso mo talaga is si God. Okay? Tapos, gusto mo mag-spend ng time sa isang tao na hindi si God ang nakaupo sa trono ng puso niya. So, bakit mo gustong kasama yung mga tao na ayaw makasama si God? So, kumbaga, bakit ginugusto mong makasama itong mga tao na to? Iba ang value system nila or iba ang priority. It's not about being judgmental or critical. Ang pinopoint out lang dito is, hindi lang talaga kayo similar ng values and you understand. You can be kind, you can be polite, and you can be reasonable. Pero, syempre, hindi ka mag-i-invest ng malalim na relationship sa kanila because at the end of the day, they wouldn't want to go where you pursue going. So, kumbaga, ayaw rin naman nila na pumunta dun sa gusto mong i-pursue or puntahan because hindi mahalaga sa kanila or hindi sila niniwala kay God or hindi si God ang nakaupo sa trono ng puso nila. Pero ikaw, pinupursue mo sila. So, it's just a waste of time. Okay? Unless kung gusto mo silang ma-sharean, unless kung gusto mo sila na ma-lead kay God. But then again, it should be pure na ang goal mo, kaya mo siya sinesharean, is ma-lead sila kay God. Hindi para pag-obrahin na maging magjowa kayo. Hindi. Naman. Ano yan? Siyempre, hindi na tayo pinanganak kahapon. Okay. Madami din kasing gumagawa nun. Uy, ang ganda nun. Sisharean ko naman. Dapat ang nauna, yung desire mo na sharean siya kaysa yung desire mo na ligawan siya. Mas kapanipaniwala at mas pure kasi yun. Yung sa asawa ko, ito, siguro semi-guilty. Kasi nung si Che ay nakilala ko, siya ay uma-attend sa isang Baptist church. Okay. Tapos, yung una kasi, syempre, attraction physically. Which is normal naman talaga, okay? Ganda naman nun, ganyan. Konting chat, gano'n. Konting papansin ka ng konti sa comment, gano'n. Okay. Tapos hanggang sa nung nakausap ko, medyo deep talks. Na pasok sa usaping Kristyanismo. Tapos, ang tinanong ko sa kanya Christian ka pala. Tapos, ang sagot niya is, actually, hindi ko nga alam kung Christian talaga ako Okay, that's good. Because, ibig sabihin, may tama kang assessment sa sarili mo. Kaya nga nung tinatanong ako ng mga ka-church ko, kung sister na ba talaga ako, hindi ko masagot Kasi, ano ba ibig sabihin nun? Ganun. So, doon naman ako parang na-reverse na parang, mas lalo naman ako nahulog sa kanya na, hindi kasi kung ang sagot niya is Christian talaga ako. Okay. Parang medyo yeah, parang pero nung sinabi niya parang hindi nag-iisip. Pero pag sinabi kasing yes, you will know them by their fruits din naman kung sakali.
So, Kumbaga doon pa lang sa ano niya, may humility kasi. Sa statement. mahalaga naman kasi yung humility talaga. Meron tayong proper assessment kung sino tayo. Self-awareness. Biblical kasi yan yung to examine ourselves kung talaga bang nasa faith tayo eh. So, maaaring alam man niya o hindi yung verse na yon is na-apply niya by God's grace nung time na yon. Yan. So, ayun lang. It's very important na nagwo-walk tayo under dun sa grace ni God. Actually, hindi naman tayo slave talaga na pinahihirapan eh. Within sa bounds ng Christianity, marami naman tayong options. Kaso nga lang, may mga tao kasi that they are not satisfied dun sa options na binibigay ni God. Dun na nagkakasala at saka nagka-compromise yung tao. Yung Satan kasi, nag-ano yan eh. Kasi Satan is, paglalabanan mo na ikaw lang, di ka mananalo dahil ilang libong taon na nabubuhay yan. Tapos may flesh ka pa. Alam na Tapos niya. yung world pa. Tatlo nga yun eh. Si Satan, yung flesh, saka yung world. Diba? May nakausap ka tayo one time, di ba? Parang ang problema na lang niya is yung yung self na lang ba problema niya o yung si Satan na lang yung problema niya. Sabi ko, wow, so na-overcome mo na yung sarili mo. Napakagaling. Okay. Okay. 3 to 4. Mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Okay. Sapagkat patuloy na lumalago ang inyong pananampalataya kay Kristo at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Ganda naman nung nangyayari dito sa Thessalonians. Yes, Kaya nga, ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Okay. Ano na to eh? Given na to eh. Hindi na siya dapat knowledge lang, kundi lifestyle na tayo is lagi nagpapasalamat sa Diyos. Di ba? Grateful. Yes. And we always give thanks to the Lord. Sabi ko nga dun sa isa napanood ko sa The Chosen, yung kapag merong Jewish na Passover or preparation sa Passover or pag kumakain sila ng dinner or ng dinner for Shabbat is meron silang dayeno. So, ito yung chain ng Thanksgiving kay God. Actually, hindi kita mauubusan ng pwede ipagpasalamat kay God eh. Tapos, nung one time, nabigyan ako ng opportunity mag-share about sa thankfulness. Isa sa nabasa ko doon is, yes, madali lang magpasalamat sa mga kabutihan na binibigay ni God. Tapos nakalimutan natin na magpasalamat even sa mga bagay na hindi binigay ni God na kapag inintindi natin, it will do us harm kasi hindi pa tayo responsible that time. So kung mapapansin nyo, ang daming pwede ipagpasalamat. Hindi lang yung binigay na mabubuting bagay ng Diyos, kundi even yung mga winidhold na mga sabihin natin na neutral na mga bagay ng Diyos na pwedeng hindi pa tayo ready or responsible. Yun. Hindi madamot yung Diyos. Kaso nga lang tayo madalas is hindi tayo thankful or sabihin natin na hindi tayo marunong mag-reflect. Ano kasi tayo selfish. Parang pag hindi yung gusto nating package, yung pagkakabigay sa atin ng Diyos, yung binigay sa atin, parang hindi counted. Gusto natin kung ano yung exactly nasa image natin, kung ano yung masaya. Yun lang. Selfish nga. Pagka ganun, selfish ka. Kasi na-miss out mo na binibigyan ka na pala, tinutulungan ka na ni Lord. Pero dahil nga mahilig ka mag-complain. Kunyari, sa asawa na yan, malay mo, di ba? Binibigyan ka naman ni God. Di mo lang nakikita. Oo. Or pwede naman na bibigyan ka ni God ng work. Kaso nga lang, very choosy ka. Gusto mo 10 out of 10 na standard mo, yun yung masunod. Hindi ganun. Next. Sabi dito. Sorry. Sabi dito, kino-comment na nga ni Paul yung Thessalonians kasi loving sila, grateful sila, may concern sila sa isa't isa. Pero sabi dito, because your faith grows exceedingly,
So sinasabi dito na nagpapasalamat si Paul kay God because yung mga Thessalonians is nagmamature talaga in faith. Pag sinabing nagmamature ka in faith, lumalawak yung area na hindi ka nagwo-worry but rather mas nagtitiwala ka sa salita ng Diyos. Yun yung pagsabi ng nag-grow ka or nagmamature ka in faith. Yung mas marami ka ng mga decisions sa buhay na based sa pagtitiwala at pag-obey sa salita ng Diyos. Doon mo mame-measure kung ikaw ba ay nag-grow in faith. Pag yung mga decisions mo na ay more on nakasandig dun sa word ni God, more on yung mga actions na ginagawa mo is more on trusting So, God. will ni God, Hindi siya behavior. hindi siya vague, hindi siya general na basta nag-trust ka kay Lord. Hindi. Pwede mo siyang specific na parang cliche-ish na for example, yung pag sa work, mas pipiliin mo dun sa work na hindi na maaagaw yung time mo kay God. O yung mga ganon. So, ibig sabihin, actively kang nagde-decide according sa mas mapapalapit ka sa Diyos. Okay? Pagpipili ka ng asawa, mas pipili may Christian kahit hindi siya kasing ganda physically noong isang nagagandahan mo kasi actively ka nagtitiwala sa Diyos na mayroong blessing sa ganung bagay. So, hindi siya vague na paano kaya yun? Ang hirap kasi maging Christian eh. Yes, mahirap maging Christian, pero majority sa mga commands ni God, hindi siya malabo. Malinaw siya. Kaya lang siya lumalabo. It is because... tayo. Ha? May desire kasi tayo. Yeah, meron tayong desire or hindi tayo nagdidig deeper dun sa simpleng message minsan ng salita ng Diyos. Minsan simple lang talaga yung word ni God. Kaso nga lang parang dahil nga may mga desire yung tao, hinahanapan ng loophole yung salita ng Diyos kaya siya nagiging complicated. Pero kung pasisimplehin natin, hindi, ganun lang yun eh. Na susunod ka lang, di-decide ka lang. Yun. At saka ang tao, mahilig kasi siya sa instant gratification. So, mas pinipili natin yung instant gratification kaysa sa much longer or eternal na value na pwede nating ma-derive kung pipiliin natin yung will ni God kaysa yung will natin. Ayaw mo na magtiis, ano? Yeah. So, actually, hindi ba siya Pinoy thing? Yung alin? Yung instant gratification. Hindi lang yung Pinoy thing. That is a universal, which is hindi dapat kasi fleshy yun eh. Okay? So, sabi dito, abounding in love. So, kung nagmamahal ka na, dagdagan mo pa. Kung mas nagiging pasensyoso ka, mas dagdagan mo pa. But there's always a room to do better, kumbaga. Patience and faith in all persecutions and tribulations. So, kumbaga, mas nagiging matiising ka, mas lumilinaw na sa'yo bakit ka dumadaan sa mga ganitong pagsubok. Sabihin, meron din palang struggle itong mga tao. Yes. So, at ang... may nag-uusig daw eh. Yes. Kanila eh. Pero kumbaga kaya inaalaw ni God minsan yung persecution and tribulation. Maganda kasi ang effect sa totoong Christians. Sometimes ng... tumitibay, ano? At saka, napupurify. Yes, lumilinaw. Kumbaga yung fiery furnace na nakapagpapatigas ng puso ng ibang tao is yun naman din nakapagpapalambot ng matitigas na puso. So, ang point lang is pag Christian ka, yung fiery furnace, pinupurify ka niya. Pero sa mga evil and wicked na hindi nanampalataya sa Diyos, judgment siya. Yun. Kaya nga, merong parang quote na, the same sun who hardens the clay is yun naman yung nagme-melt. So, kumbaga, same word. So nga lang, yung tao magkakaiba ng responses. Yan. So, what else? Sabi dito, growth exceedingly. So, ibig sabihin, vigorous yung growth ng isang tao. Makikita mo that there is a vibrancy or there is a glow or sabihin natin na there is an energy na makikita mo na Christian talaga siya. Aura ba yung aura? Aura farming. Kung aura farming yung pag-grow ng faith. Makikita mo na para siyang si Caleb na
yung faith niya at saka yung hope niya at saka yung eagerness niya is the same nung palabas pa lang sila ng Egypt sa after nilang makonquer yung Canaan. Ganon sana na habang tumatanda tayo as a Christian, patatag ng patatag yung ating conviction. Pag mas mas energetic and joyous na mag-serve kay God. Kasi nakalagay nga doon sa fathers, Yeah. 'di ba? Nakalagay sa fathers na kilala niyo na siya mula pa nung simula. Kaya yun yung sinasabi sa mga fathers para Sa bang first yan, ano? pa sinasabi doon na wala nang dapat patunayan sa inyo. Na-experience nyo na eh. Ang gagawin nyo na lang, i-recall nyo na lang yung faithfulness ni God because hindi nagbabago yung faithfulness niya. Ang malungkot pa nga minsan, si God daw nananatiling faithful kahit hindi tayo faithful. So si God, tuloy-tuloy yung character niya. Tsaka reliable. Kahit sa mga estudyante ko, yun lang naman sinasabi ko na madalas kaya lang naman nagkakaroon ng conflict sa mga relationship kasi hindi mo alam kung ano yung dapat mo i-expect eh. Kung sabihin mo, uwi ka na ganito oras, hindi ka uuwi. So, kumbaga, hindi ka faithful, hindi ka reliable. Pero si God, pag sinabi niya, gagawin niya. So, pag ginagawa ni God yung sinabi niya, tapos tayo marunong mag-trust sa word niya, what is the room for anxiety? What is the room for worrying? So, kumbaga, si God, sa mga area na minake known niya yung sarili niya, we can, hindi predict, we can trust Him na gagawin niya yung sinabi niya na yun. Matik. Kaya sabi ni Kuya Joe sa atin, pag may mga answered prayer, sulat mo. Para i-recall mo during dark times yung mga ginawa niya in the light na tapat yung Diyos. Miracle worker yung Diyos. Gumagawa siya. Picturean mo. Yun. So, ang sabi pa dito, so that we ourselves, yan na. So that we ourselves boast of you among the churches of God. So, na maging halimbawa din tayo sa ibang mga Christians, sa ibang mga churches na mas naging pasensyoso tayo, na mas nakaka-overcome tayo. Lately, mas bumibilib na ako sa tao na may firmness, self-control, hindi kailangan magtaas ng boses para masabi niya kung ano yung point niya. Kasi para very calm. Kumbaga is yung blessed are the meek and gentle. So, kumbaga, ang picture nun, isang lalaki na malaki ang katawan na kaya niyang makaharm, kaya niya na sirain yung mga bagay-bagay, pero in control siya. Mas nakakabilib pala yun. May ability siya pero hindi niya in-exercise. Yes, hindi siya yung strength niya. Yes, hindi siya controlled ng kanyang ego at ng kanyang emotions. So makikita natin dito na pupurify yung mga Thessalonians na inalaw ni God yung mga persecutions and tribulations sa mga Thessalonians para mas lumago pa sila dun sa mga godly virtues na gusto ng Diyos sa kanila. Ayan. Next, 5-7. Ang lahat ng ito'y nagpapatunay na makatarungan ang paghatol ng Diyos upang gawin niya kayong karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Okay. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aalawin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Hesus ay inihayag na mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. So, pinakikita dito na yung righteous judgment ni God is also working for our favor. Yung suffering na inaalaw ni God sa atin is working for our favor na mapatunayan na worthy tayo dun sa kingdom ni God. Okay? Kasi nakikipartake tayo ng suffering ni Christ. Kaisa tayo Ganda ni nun, Cristo. may assurance yun eh. Meron akong isang parang booklet na nabasa na gawa ni the late John MacArthur. Isa sa mga signs na ikaw ay Christian, one is answered prayer and then so on. Tapos isa doon is persecution. Yes, exactly. Nung nakausap ko yung mga bata sa simbahan namin, 'di ba?
minsan kasi iniiwasan ko yung nung araw kami ganito. Kasi off sa kanila yun eh. Sa mga new gen yun eh. Yung, Yes. yan na naman yung mga nung araw. Yan na. Iniiwasan ko yun eh. So, ang ginawa ko, nag-disclaim ako eh. Nung nagsimula yung The Truth, isa sa mga pinakamaganda talaga is yung ang tibay ng aming fellowship. Na halos araw-araw kaming nagkikita, nagkukwentuhan, masaya, mainit lahat. Ang isa sa mga nakita naming dahilan kung ba't ganon is yung presence ng persecution sa amin. Yes. Yung time na yun. Yes, exactly. Ang bigat ng persecution namin doon, pero yun yung nagpatibay sa amin at naobliga kaming mag-fellowship. Oo. Kasi alam mo na hindi mo kaya mag-isa eh. Madali lang kasing palamigin ng isang tao eh kapag mag-isa eh. Sa ano nga eh. Madaling demonyuhin. Sa uling nga eh na 'di ba pag magkakasama, pag nagpaparikit, nagbabaga. Hindi mo naman kailangang buhusan ng tubig yung isang uling doon para mamatay, ihiwalay mo lang. Kusa siyang mawawala. So if people are claiming na Christian sila, pero mag-isa sila, hindi sila nakikipag-fellowship, Delikado yun. hindi sila nakikipag-participate sa church, walang confession of sins, walang humility, Hindi na totoo yun. hindi na totoo yun. We are just deceiving ourselves. Oo. Kasi may mga tao na nagsasabi na, hindi, kami ni God lang nagkakaintindihan. Me and God on loan. Even nga si Paul, nag-ask ng prayer sa Thessalonians, how would you say na? Hindi din. Saka si Paul, nung siya ay naging Christian, kailangan pang puntahan siya ni Ananias. Tama ba? Yes. Para matanggal yung pagkabulag At niya. pumunta siya sa mga kapatiran. Yes, para i-confirm din kung tama ba yun. Nagalit pa, nagulat nga iba eh. Di ba? Oo nga. Baka naman spy. No, papatayin na yun yan. So, meaning to say, dito, yung suffering para sa mga Christian, it's for their benefit. At It's ang for our sinabi benefit. dito, Sir John, meron din namang retribution Oo. na tinatawag. Oo. Ibig sabihin, paparusahan din naman ni God yung mga wicked na nang persecute. Oo. Ano bang mga kadalasang persecution sa atin? Kulto. Nilalayuan tayo ng mga tao. They say names against us. Hindi tayo personally. Ha? Tayo as in Eh, di ba personal. yung personal na narinig ko yung nasabi sa ating kulto tayo. Kulto. Then, sabi ko naman, if may mga questions kayo, puntahan nyo kami so that we can come and reason together. Address kung saan yung basis nyo. Wala namang gusto. So, ibig sabihin, they are not for reconciliation. They are for claiming na sila'y tama, mali tayo. Pero laging bukas yung ating tanggapan, laging bukas yung ating church. Okay, let's reason together. Come, let's reason together. Hindi namin kine-claim na lahat nung alam namin ngayon is perfectly, yun na yun tama. Okay? Pero ano yung basis mo nung Yes. accusation? Yes. Kasi Ayun. pwedeng kaso yun legally. Ako na, ang point ko, pero kung magiging technical tayo, kami ba talaga ang kulto? O yung pinanggagalingan yung kulto? Madali kasi magsabi na kung ano yung kulto. Pero syempre, hindi mo naman... Kaya nga, sa subject na world religion, kinukwento ko na bago ako nakarating dito sa kung ano yung belief system na meron ako, marami ko na-try. Kumbaga, bago kayo magtiwala sa isang tao na mula nung pinanganak, yan yung religion niya, masasabi ko na hindi siya kasing reliable nung... Isang taong madaming na-try. Kasi, ibig sabihin, na-expose siya. Hindi ko sinasabi na mas tama ako. Ang point lang is, mas meron akong logically, mas meron akong pwedeng sabihin sa ibang religion because na-experience ko sila. Kaya nga, unari, minsan sasaktan sila na sinasabi ko na sa INC na hindi naman daw na sinasabing sila ay maliligtas. Sabi ko gano'n, now na, kasi pag di siya part ng iglesia is... Pero sinasabi talaga nila, diba? Hindi, ito nga, yung iba sabi hindi naman daw directly sinasabi. Sige, given. Ako naman, ang point ko lang, whether sinasabi or hindi, bakit sa tingin nyo, majority ng tao na hindi nyo kapanalig, yun yung iniisip. So that means, yun yung isa sa Yun yung ayusin message ninyo. na Yun yung message na ipoportray ninyo. Ang sinisharean nyo ba na gusto nyo na mapapasok sa kaharian ng Diyos is yung mga nasa loob na o yung mga nasa labas? So, dapat ayusin nyo yan kakung ganun. Sinabihan ko nga rin sila na
Bibilib na sana ako sa inyo nung sa rally. Though I myself, hindi ako sa rally dahil we submit to the governing authorities. Bibilib sana ako sa inyo kung nagsorry kayo na mali kami ng binoto or ganyan. Hindi, may pride pa sila eh. May one time narinig ako, kita nyo kung di kami nagrally, hindi susuko si Diskaya. Meron ako exactly naringgan ng ganun. Nag-claim siya ng Diba? Rally-rally kami. O, di sumukoy ganun. Ako, ang sagot ko na narinig ko yon. Kaso hindi pa ako sumusuko yung iba pa yung mga mastermind, ganyan-ganyan. Yun yung gusto ko i-point out sa kanila na minsan hindi sila aware na hindi yung religion at hindi rin yung ginawa nyo ang nagpabago ng mundo. It is because God allowed those things. Hindi ko yung sinasabi na humindarat tayo o umupulan tayo, alam natin na mag-unfold yung mga ganong bagay. Hindi ganon. Pero kung may iyayabang tayo, ang iyabang lang natin si God. Iyabang lang natin si Christ. Kahit nga sa Master John, hindi ko binabanggit yung pangalan ng grabe naman yun. Church natin eh. Hindi, hindi pa ganon. Hindi magandang ugali yung ganun eh. Para kasing ayaw mong magpatalo, ayaw mong tumanggap ng mali. Pero kasi pag ganun, Brad, kasi yan eh, masalimuot na proseso kasi yan eh. Yan na kasi culture and system. Yun sa loob. Kaya kumbaga, hindi mo rin masisisi bakit ganun sila mag-isip. It is because it is ingrained with their system. Yun. Yes. Kaya sa subject namin na world religion, sinasabi ko muna, malaya doon. I-set aside nyo muna yung religion nyo. Maybe your religion is part of you, but you are not your religion. Ang point bagay, ko, maganda yung subject kasi yun. No, subject kasi yun. So, kumbaga, objectively mo siyang tignan. Hindi mo ibig sabihin na kapag may nakita kang mali sa religion mo is hindi na totoo si God. Pinakikita lang noon na even yung mga tao sa loob ng religion, meron silang pagkakamali. Going back dun sa persecution, sir. Sa Pilipinas na. kasi, hindi pa masyado tayong persecuted in a way ng pagiging Christian eh. Talagang pinupugutan. Hindi eh. Hindi. Pero in what way tayo kasi Catholic country tayo eh. Kaya hindi tayo gana pa-persecute eh. May may din yun. May cons. Ang cons nun is mababaw. Minsan yung pagkakaunawa natin sa pagiging Kristiyano. Ang pros naman kasi dun sa hindi Christian country, kapag totoo yun, totoo talaga. Malalim. Pero dito, mababaw. Bakit ka mababaw? Pinanganak eh. Kaya nag-invite ako sa Bible study. Sir, nagsisimba naman ako pag linggo. So, kumbaga, hindi ako nagalit. Nalungkot ako. Doon sa sagot reality niya. So, kumbaga, though hindi naman niya fault yun, nalungkot ako kasi hindi ko na iparating ng maayos kung ano ba ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Ngayon, i-switch natin sa ibang lugar. Kunyari sa Muslim country. Kapag nag-Bible study tayo. Talagang kapag yun nag-yes. Oo, totoo. Most of the time. Unlike dito na pag nag-yes, baka no pa rin. Kung baka nadala lang ng hype, ganun eh. Kasi some of us are people pleasers. Ayaw lang na mapahiya or sabihin natin, kaya nga minsan yung sa offering naka-box tapos pinapasa para minsan mahiya yung iba na hindi maobliga. Hindi tayo. Not out of compulsion. Ngayon, ang medyo nakatakot na part dito is yung repayment ng tribulation do sa mga wicked. So may parusa. Take note si God ay kaya magparusa at magbigay ng judgment sa tao kahit hindi pa sa time ng final judgment or hell. Dito pa lang sa realm na to or sa pwedeng ihatol ng Diyos yung kanyang yung wrath or judgment. Yun yung nakakalimutan ng mga tao. Yun yung tinatawag ba nilang karma? Yung karma kasi, ang ibig sabihin ng karma sa Hinduism and Buddhism, actually medyo may slight variation Sa Dharmic religion, pag sinabing karma, babalik lang sa'yo kung ano yung action na ibinigay mo. Sa universe. Yes. So when we say karma, it is neutral. It is either good
or bad. May good karma, may bad karma. So kung gumawa ka mabuti sa'yo, Mabuti rin babalik sa sa'yo. paniniwala ng karma. Yes. Kaso nga lang, though somehow meron tayong ganong principle, Thinking, kaso na karma na kung ano yung ginawa mo sa kapwa, babalik din sa'yo. Kaso nga lang, ang principle kasi ng Christian is sowing and reaping. At you Kung anong don't... tinanim, aanihin. However, hindi naman yung dami ng i-reap mo is kung gaano lang kadami yung sinow mo. Madalas, yung aanihin mo ay mas marami sa kung ano lang yung amount na yun. Kaya ako, sinasabi ko sa mga estudyante ko, may mga ilang pagkakaiba ang karma sa sowing and reaping ng mga Kristiyano. Kasi pag nagtanim ka ng isang seed, kapag yun namunga, madaming bunga na may seed na madami. And yun yung point ko na mas beneficial sa atin in a good way kung maganda yung tinanim mo. In a bad way. In a bad way, pag pangit siya. Ganun din. Example, nag-preach ka ng isang beses, mali yung doctrine mo. Multiply mo kung ilan yung naniwala doon sa shinare mo. Tapos kung ilan pa yung mapapasahan nila. Still sowing and reaping. Kaya hindi karma ang inaano ko. Pero double portion kasi siya. Di ba? In a good, double. In a bad way, nadodoble din siya. Depende sa kung ano yung... namumultiply. Yes. So, kumbaga, ang pangako din ni God sa atin, magkakaroon tayo ng rest sa lahat ng persecution. Darating yung time na magkakaroon tayo ng kapahingahan sa lahat ng persecution. Whether in this side of eternity or on that side of eternity. Pwede ba nating bago tayo lumipat ng topic, pwede ba nating i-differentiate yung persecution ba ito o kinokorek lang ako? Okay. Kasi di ba, may ganun Parang kinokorek, ipinipersecute ako. Babalik tayo sa sinasabi sa Corinthians. I-examine mo yung sarili mo. Now, if you examine yourself, wag kang bias. Tignan mo siya sa lente ng pamumuhay, pag-uugali, pananalita at pagkilos ng ating Panginoong Jesucristo. Doon kasi tayo nagkakamali kasi minemeasure ng tao yung sarili niya by comparing with other people. Ang tawag dito? The measure of man is Christ. So kung i-measure natin, ikukumpara natin yung sarili natin kay Christ. Alam naman natin na pag kinumpara natin yung sarili natin kay Christ, everyone will fall short of His glory. Yun yung tamang pag-a-assess. Kaya kahit nasabihin natin na tama ka naman sa situation na yon, pero pag nakita mo na may area ka pa na hindi Christ-like or suko sa Diyos, it will give you a good understanding na mapagpe-pray mo rin yung sinabi ni David na, Lord, ihayag mo sa akin yung mga hidden sins or yung mga hindi ko alam na nagawa akong kasalanan. So, kumbaga, mas napupurify ka. Kaya, it's very important to be humble and poor in spirit. May pinost nga ako one time, ang nakalagay doon is kung magkamali, makagawa mo ng mali, mainam na humingi ng tawad. Hindi igiit na walang mali doon sa ating pagkatao. Hindi ilusot, di ba? Yun. Ngayon, kung alam mo na kaya ka pine-persecute is because minamak nila yung sineshare mo, na kahit anong way mo siya i-share is minamak ka because ikaw lang yan, yun na yun. Yun na talaga yun, persecution. Maganda yun. Kasi, baka kasi nalilito tayo minsan. Saka, para alam natin kung ano ba talaga yung nangyayari sa atin, kung persecution siya or correction. Kasi minsan, ang pangit na nga ng ugali mo, ang sama mo sa ibang tao, tapos kapag kinorek ka, pinipersecute ako, magpo-post ka ngayon. Blessed are those who are persecuted for right. Di ba? Ganun So, minsan tumitigas pa yung puso mo. Lalo. Pag marami kang tao na nakakaaway, madalas there's something wrong with you. Okay, maliban lang kung pare-pareho silang hindi Christian at wicked. There's an exemption. Pero kunwari, may mga Christian naman doon. Yun. Ngayon, kunwari, ganito. Nasabi mo, pinapersecute ka, ayaw kayong payagan na mag-Bible study. Kasi nire-request mo na Bible study is during class hours. Okay. Pero kunwari outside the class hours,
pwede naman, hindi ka lang binabawal. Hindi persecution yun. Ibig sabihin, hindi ka lang marunong lumugar. Wala lang sa lugar. Oo. Kasi for example, since 2016, hindi naman ako nagkaroon ng problema sa pagba-Bible study. Tsaka, siya, open invitation kung sino yung gustong umattend. So, ibig sabihin, kung may mga INC or Jehovah's Witnesses na may animosity sa pag-share ko, pwede mo silang hindi umattend. Pero pagdating naman nila doon, di ko naman tinatanong, sino dito yung ganito, sa ganyan. Doon sa actual Bible study, maliban na lang kung nag-iingat ako na may i-drive na point, I ask. Pero as much as possible, hindi ko na tinatanong. Kaya nagugulat ako, may Jehovah's Witness na attend, merong INC na attend. Pero it doesn't matter. The Word of God remains the Word of God, whatever or regardless kung current mo na organization or religion. Basta ang sabi ko lang sa mga bata, do not be a fanatic of your religion. Malaya kayong mag-isip. Malaya kayong mag-isip, malaya kayong questionin yung mga bagay-bagay. Kasi pag hindi niyo ganito? Pag di nyo pwedeng questionin yung mga practices at sinabi ng inyong pare, pastor o ministro, ang Diyos nyo sila, hindi si God. Alam ko parang sa UP, ganun ng... Pero hindi sa religion, pwede ka namang maging malaya mag-isip. Pero maging respectful ka din. Okay? Wag kang sarado yung... Ganda naman ng balance na yun. No. Kasi merong iba na sobrang laya ng mag-isip, yung mga ethical ways and boundaries na susupersede na. Huwag naman ganun. Okay, gets. Next. Yun persecution at correction. Magkaiba yun. 8 to 10. 8 to 10. Yan. Okay. Na may naglalagablab na apoy. Tungkol din sa anghel yun Parurusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa at mahihiwalay sila. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. 10. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tumanggap ng papuri mula sa kanyang mga hinirang at ng parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo ron sapagkat sinasampalatayanan ninyo ang patotoong ipinahayag namin sa inyo. Tandaan natin Di ba may eternal life? Okay. Pero merong eternal destruction. Death. So, ibig sabihin, kung gaano katotoo na merong buhay na walang hanggan, meron ding pagkawasak na walang hanggan as a judgment. Sir, bakit ganun? Di ba for the wages of sin is death? Dapat pag namatay tayo, bayad na yung kasalanan. Ito kasi problema. Yung ipinangbayad sa kasalanan na minsan hindi tinatanggap ng ibang mga tao is an eternal payment. Si Jesus mismo. Si Jesus is an eternal, being. Doesn't matter kung 1 minuto lang siya naipako sa krus at siya ay namatay, doesn't matter. Binayaran niya eternally yung ating mga kasalanan. So, kung ang tinanggihan mo ay eternal na bayad, of course, you will suffer eternally. Eternal punishment. Yun yung kailangan nating maunawaan. Ngayon, ang sabi dito, makikita even ng mga wicked yung glory ni Christ. Kaya nga sabi sa Philippians lahat ng tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. So, lahat ng tuhod ay luluhod, magsasamba at magpupuri sa Kanya. At walang pangalan na maitataas maliban sa pangalan niya. Yun din yung reason kaya ako na-off minsan sa mga religion na masyadong tinataas yung pangalan ng kanilang religion. Instead na ang maitaas lang is si Christ. Minsan yung mga... Flexing kasi yun. Minsan nga po yung mga pangalan ng simbahan. Kung wala namang sect, wala namang ganun yung pangalan. Exactly. Ngayon, di ba ang unang name ng Christian is The Way? Yeah, followers of the way din ang tawag sa mga Christian. Okay. Dahil yung Christian, panghahamak yan At actually, ang Christian, Gentile, ang kulto nung panahon nila. Yes. Sa mga ibang tao, kulto yan. Kaya nga sila Paul nung Saul pa siya, thinking niya, nag-glorify na si God kasi
pinapatay niya at pinapersecute niya yung mga Christian. Not knowing sila pala yung nasa mali. Yun. Ganda nun. Kaya sana maging bukas yung kaisipan natin na pwedeng magkamali yung church. Mayabang kasi rabbit hole yan. Pag pinanindigan nyo pa rin na hindi kayo nagkakamali o walang mali sa doktrina nyo, mali na kayo. Mali na kayo. Tas ang hirap ng itama. Why? Kasi baka mag-alisan yung mga members. Sino ba ang gino-glorify nyo? Yung maging tama kayo sa mata ng members nyo or maging tama kayo sa mata ng Diyos? If you can be honest enough sa harap ng congregation. Ito ang good news dyan. Kung sinik nyo na maging tama sa Diyos kahit na masuya sa inyo members nyo, layasan kayo, kahit na sabi natin magsara ibang mga mga branches nyo, ito ang good news. Kasama kayo sa kaharian ng Diyos, sa glory niya. Kahit na konti lang yung members. Why? Kasi ang sinik nila ay glorify si God. Kaya nga, mas may bilib ako sa mga simbahan na umaamin ng pagkakamali. Kaya sa mga simbahan na never mong narinig na umamin ng pagkakamali. I-justify pa nila yon. Madali mag-justify, sir. Oo. Pero alam mo, mas mahirap umamin. Kasi pag kasi mag-justify ka, ang dami pang i-research, ganyan-ganyan, maipilit mo lang yung sarili mo. Hanggang sa namali ka na, ayaw mo na lang tanggapin. Ano kadalas yung mga palasak na gina-justify? Na mali. Yung unity. Ay. Di man lahat ng unity is tama. Dapat sila doon maingat. Hindi malaya naman sila mag-isip hindi ang na-ingrain kasi sa kanila, mapakalaga ng pagiging unity. May verse pa nga kayong pakikita sa pagiging united nyo May balanse lahat ng turo. Dahil hindi lahat ng pagkakaisa is tama. Dahil sa Torre ni Babel, nagkaisa sila na gumawa na isang bagay na hindi naman inuutos ng Diyos. Yun. Alam ko may verse na gano'n sa Acts Ito paano? Ang sinasabi kasi nila na verse nito, isang baptism, isang Diyos, isang kaisipan. Pag binasa mo kung ano yung pagiging isa doon, isa sa espiritu at pananampalataya. Pero kunwari, boboto. Pag binalikan nila, even yung Old Testament, malaya silang bumoto kung sino yung gusto nilang iboto. Di ba? May mga lots pa nga sila. Sa loob nga ng Sanhedrin may mga votes pa sila bakit ngayon? Para bang kasalanan kapag naiba yung boto mo dun sa iba? Ostracize ka, no? Judaism yun, So, parang ganun lang. So, kumbaga, maging maingat tayo kasi merong flaming judgment. Okay? Ngayon, yung glory ni God, by that time, hindi na tayo mamamatay kapag na-witness natin yun bilang mga glorified Christian. Mabebeholdan natin yung perfect na beauty ni Christ pagdating nung time na to. Kaso nga lang, ang problema, yung isa nasa eternal destruction. Yung isa is nasa eternal life. And that would be also a testimony for the other believers against sa mga wicked. So, lahat naman tayo Pinufulfill natin yung word ni God Kaso nga lang, magkaibang side nga lang. Fulfillment ng destruction ng wicked, fulfillment ng salvation ng mga nananampalataya. So, umbaga, whether may pakialam ka sa Diyos o wala, whether pinupurso mo si God or hindi, tanggapin mo man o hindi, finufulfill mo lang lahat ng prophecy ni God. So, hindi ka makaka-escape. Ayan. Last 11 to 12. Dalawa na lang pala to. Dalawa na lang. Ang haba lang. Dahil dito, lagi namin kayong idinadalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangad. At maging ganap ang inyong mga gawaing ibinunga
ng pananampalataya. Okay. Sa gayon, mapaparangalan ninyo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at kayo naman ay pararangalan din niya ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Okay. So, tandaan natin na kapag nagtiwala tayo sa Diyos at tinanggap natin yung kagandahang loob niya, then, dun na magwo-work yung sanctification natin. So, pag sinabi doon na nagwo-work yung sanctification natin, dito na gumagana yung mas naiintindihan na natin yung salita niya, and at the same time, mas nare-represent na natin sa ating buhay yung salita niya. Yun yung pinagpe-pray ni Paul na maging totoo at ganap sa ating pag-unawa at sa ating pamumuhay yung salita ng Diyos. But then again, syempre, ang pinanggalingan nun, yung grace and mercy ni God. So, kumbaga, nag-i-start pa rin sa faith. Now, ang good news dito is si God, hindi siya nagsimula sa faith natin tapos di niya tatapusin. So, He is faithful na i-bring niya into completion yung ating pananampalataya. So, kahit na matagal na tayong Christian, mahalaga na pinagpe-pray natin yung bawat isa. Pinagpe-pray natin yung growth ng church, mga members ng church. Kasi, lahat tayo, ang goal natin ay maging Christ-like. So, in summary nitong lesson na to, is ine-encourage yung mga Thessalonians, okay, na mamuhay worthy noong pangalan na Christian, okay? Yung worthy na tawagin silang followers or disciples ni Christ. Ngayon, kung may mga paghihirap and pagsubok man, we have to endure. Because hindi yon ang katapusan ng ating kwento. Ibig sabihin lang nun is either pinupurify tayo ni God or ide-destroy ni God yung mga tao na yon. However, maging balanse din tayo, we have to examine ourselves. Kasi baka hindi naman talaga tayo persecuted. Baka mali naman talaga tayo. Yung title na. Okay. Title natin. Persecuted ba ako o baka naman kinokorek lang? Ayun. Pwede, no? Pwede naman. Ganun lang. Yun lang. Thank you. Okay, Bye, guys. Bye. Next week, yung sign.